Mula kay Sir Pao PH, mga kapatid, AFP, nababahala daw. Mas malaking pondo sa defense, hiling sa Kongreso. Dapat lang naman talaga. Actually, hindi na nga dapat nila hinihiling yan eh. Automatic na yan, nakikita na ng Kongreso, nakikita na ng Senado, dapat meron na silang inisyatibo na bigyan talaga ng mas malaking pondo itong ating depensa. Diba? Kasi hanggang depensa muna tayo mga tol, hindi tayo pwedeng umupensa kasi mapapasama yung bansa natin. Pero dapat malakas yung defense natin para hindi tayo basta-basta napapasok mga tol. Well, bigyan na natin to ng reaction video, pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sir Pao PH mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba sa may description box. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Or supplies to our soldiers who are based not just in the UN zone but in so many other features that we occupy. Yes, also. yes. So our take on that is that the actions of China are really illegal. They are aggressive and they are very dangerous. And we saw an escalation of these actions by China. And of course, we are worried now. We will admit nababahala kami. But as mentioned by the Secretary of National Defense, Secretary Gilberto Chidoro Jr., the Armed Forces of the Philippines is willing, very much willing to defend our territory. In fact, we are one of the most experienced armed forces around the world. Why is that? Because we have been fighting several wars since the late 1800s up to today. Totoo yan, di ba? Isa ang AFP mga kapatid sa most experience. Ang problema lang talaga mga kapatid is yung kagamitan, yung kasangkapan, weapon. Pero pagdating sa kasanayan, talagang wala kang masasabi mga tol. Biruin mo, lumalaban to kahit ang mga gamit nila pinaglumaan panahon pa ng WW2, yun na yung gamit nila. Kaya nga nung pumasok si Duterte, di ba? In-improve niya lahat yan mga tol. Pero ito na nga nangyayari, no? Kailangan talaga mas lalo pang palakasin kasi masyadong advance ang kagamitan ng mga kalaban, mga tol. At hindi dapat paiwan itong ating bansa We have been involved in wars or conflicts. So kaya po tayo, yung mga sundalong Pilipino, ay isa sa mga pinaka-dalubhasa na mga sundalo sa buong mundo. We are really, really well experienced. In fact, some of our partners and allies, the more developed armed forces, they come to us to train with us. Ooh. And also to listen to the experiences that we went through. So ang kulang na lang po sa atin ay yung kagamitan. Modernized weapon systems, modernized platforms, and we have had already a lot of gains when it comes to modernization. We are now third horizon. So for the first and second horizon, although hindi kompleto ito, marami na tayo nakuha. For instance, may mga bagong jet fighters tayo, yung FA-50, meron tayong mga bagong helicopters, the Black Hawk helicopters, we have attack helicopters. We also have new ships, we have corvettes, we have frigates, and then we have multi-role ships. And we also have tanks, armored personnel carrier. We also have, for the Army, we have the self-propelled 155 howitzers. We also have modernized C4I Star equipment. These are the command and control computer systems that we have. And kudos naman sa ating gobyerno dahil kaya nagkaroon ng ganyan ng ating sandatahan dahil din naman sa kagagawan ng ating gobyerno at hindi sila pinababayaan mga kapatid. So kudos sa kanila. So tulad nga nung sinabi dito ni General Bronner mga kapatid, well experienced talaga at napakahusay, dalubhasa yung ating mga kasundaluhan, 'di ba? Pero aanhin mo nga naman, 'di ba, yung pagkadalubhasa nila. 'Di ba? For example, dalubhasa sila sa kagubatan. 'Di ba? Magaling sila diyan. Mahirap sila kalabanin pagdating sa kagubatan. Isang bagsakan lang ng missile 'yun 'Di ba? Ng kalaban So yun lang daw talaga ang kulang, yung mga kagamitan mga tol. Kailangan talagang i-improve yan.
Kailangan talagang paghusayin pa, 'di ba? Hanggang sa dumating ang panahon na yung level o yung antas ng level ng ating mga kagamitan, ng assets ng ating mga kasundaluhan kapantay na no ng mga nasa first world country na bansa, mga tol. 'Di ba? Kailangan unang-una pagkakaisa ng bawat Pilipino, mawala ang korupsyon. Yung mga nakaupo sa gobyerno, para din naman sa inyo yan dahil nakatira kayo dito sa Pilipinas. Aanhinin niyo yung pagiging public officials nyo kung wala ng Pilipinas. 'Di ba? So dapat isa yan sa binibigyan nyo ng priority. 'Di ba? Yung pagtatanggol sa ating bansa. 'Di ba? Kung ikaw ay nasa Senado, ikaw ay nasa Kongreso, ani mo senador ka, nasakop ka na ng ibang bansa, 'di ba? Pamamahala na nila yan, gobyerno na nila yan, hindi ka na senador. O kaya naman kongreso ka, 'di ba? Nasa kongreso ka. Yung syudad mo, yung syudad kung saan ka representative, sinakop na, nauna na. Eh di wala ka na, 'di ba? So dapat binibigyan talaga nila ng pondo ang ating mga tagapagtanggol, 'di ba? So tuloy natin. However, kulang pa ho ito, kulang na kulang pa. So talagang kaya nananawagan kami sa ating mga miyembro ng Kongreso na suportahan yung ating yung modernization program Yes. ng Armed Forces of the Philippines. At ang pinupush po sana na is that if we can have a percentage of GDP, no, set aside or dedicated for defense and our defense and the development of our defense industries, Mhm. then that would be very beneficial to our country. Oh. Kasi nga po ang i-develop natin also is the SRDP or the Self-Reliant Defense Posture Program. Gusto ho natin na tayo mismo ang gagawa ng ating mga baril, Mhm. yung ating mga bala, Good. yung ating mga rockets. Mhm. Let me end this statement by just saying that we had already our own defense industry in the past. Mhm. We were in fact manufacturing our own rifles. Tama. Up to now, we are manufacturing our ammunition, pero kulang pa ito. Mhm. We had our first rocket, yung Bongbong rocket, if you recall. Panahon ni Marcos. Bongbong rocket ang tawag natin. Hindi naman yung bamboo. Hindi naman ma'am, hindi ito yung bomb. This is a rocket. No? Meron tayo naka-display sa Navy. 'Di ba? Meron tayong ganun dati, mga tol eh. Kaso nung napatalsik si dating Pangulong Marcos, mga tol, yung mga pumalit, ewan ko ano na nangyari. Well, part of the history yan, mga tol. Sana matuto na tayo, 'di ba? Yung Bongbong rocket. Bongbong as in Bongbong Marcos? Bongbong Marcos. It was named after the Mhm. current president, but developed by the Yung reporter para namang hindi niya alam, no? Ilang beses na natin napanood yan dito sa social media. Dapat mas matindi research nila. Dapat alam nila yon. Baka nga inabot pa nila yun eh. Oh, Bongbong as in Bongbong Marcos. Parang di alam eh, no? Bongbong Marcos? Bongbong Marcos. It was named after the current president, but developed by the former president, no? Bongbong rockets. These were Navy rockets Mhm. that were on board ships. Meron tayong rockets noon. We also had our own radio sets and the like. No? Pero nasa museum na lang. Nasa museum na ngayon. Yeah. Ngayon na gusto natin i-develop ulit yung industry natin na yan. We want to, for example, make our own drones. Last year pumunta ako sa Vietnam. Nakita ko, no? Vietnam ha, dati we were advanced. More advanced than Vietnam. Ngayon, sila ay gumagawa ng sarili nilang mga baril, Mhm. bala, even drones. Pinakita sa amin yung mga Ano drones. yung expert? Kita nyo, no? Dati, mas advanced daw tayo sa Vietnam, mga tol. 'Di ba? So ngayon, mas advanced na sila sa atin. Sa tingin ninyo, sino may problema? Mga tao, mga mamamayan, o mga namumuno? Kasi sila yung mga driver eh. Sila yung nagpapatakbo eh. Sila yung nagpapatakbo ng gobyerno. Sila yung nagpapatakbo ng ekonomiya. 'Di ba? Sila yung nagbibigay ng mga pondo, sila yung nagre-release ng mga pondo, at sila rin yung gumagastos ng pondo sa kung ano-anong mga proyekto. Ngayon, ayaw na nating isipin pa kung yung mga proyektong yun ay napupunta talaga sa project o napupunta sa bulsa, mga tol, 'di ba?
So kitang-kita naman natin ang mga nagiging resulta, hindi na natin dapat patanungin ang sarili natin kung anong nangyari, di ba? So tuloy na lang natin to. Expertise, we have the IT expertise for that. Yes. And another aspect that we would like to develop for the armed forces is the cyber warfare capability. Kayang-kaya natin lumaban dyan. Ang daming matatalinong mga Pilipino when it comes to cyber. Mhm. So, yun po yung mga gusto natin gawin. Yes. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone. Oh, di ba? Within their own exclusive economic zone. Di ba? Ay nako, Sea vessels acted dangerously and unlawfully as unlawfully. our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo mga kapatid? No? Ikaw ba ay sang-ayon dito sa hinihiling ng ating sandatahang lakas? Kung ako tatanungin, oo naman. Di ba? Ako naman. Kesa naman yung mga salaping yun ay mapunta lang sa bulsa ng iilan, mas maganda ako magastos na lang yan sa pagdepensa sa sarili nating bayan. Di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.